Mini vlog ng Family of 5. Monday nga ngayon at first day ni Ate Esang sa school. Dapat nga 3 na kaming papasok ngayon pero pagtingin ko nga kay kuya nilalagnat pa nga rin siya. Pero ginising ko na nga rin siya para makakain siya ng umagahan kasabay ni ate. Good morning. At para makainom na nga rin siya ng gamot. Unang araw nga rin ng instructional block nila kuya ngayon, ayaw talaga niyang umabsent pero nahihilo talaga siya. Kaya naman sabi ko ay magpahinga na lang muna. Naglinis nga rin kami ng paguan ni daddy ngayon kaya naman mas maaga kaming gumising than the usual. Pagkatapos naman nilang kumain, pinaliguan ko lang din si Esang at eto nga at binibihisan ko na. Binibihisan ko pa lang siya, nagsasabi na agad siya na gusto niyang gamitin yung roomy hair niya. Sa ngayon nga hindi ako nahirapan na gisingin siya tapos pakainin siya kasi nga excited pa siyang pumasok. Sabi niya kasi gusto niya magkaroon ng mga new friends. Balik na nga tayo dito sa ginagaya ko. Basa pa yung hair niya pero wala akong choice kasi nga malilate na siya kapag hindi ko pa siya pinusuran. 7:30 yung pasok niya. Ang magbabantay sa kanya si daddy kasama nila si Johan. Nagagahol nga kami kapag umaga. Buti na nga lang at 9 pa yung pasok ko. Kung sakali kasi na okay na si kuya kinabukasan naman ay 3 na kaming gagayak. Tapos kailangan ding i-ready yung babaunin ni kuya. Para nga hindi na rin siya dadala ng lunch. Grade 4 na rin naman kasi si kuya. Nung nakaraang school year kasi hindi na nagbabaon si kuya kasi doon na lang siya bumibili sa kantin. Pero kasi ngayon wala pa kaming balita kung magtitinda pa ng lunch doon sa kantin nila kaya naman pinagbabaon lang namin si kuya. Balik na nga ulit tayo dito, patapos na ako dito sa buhok ni Esang. Lalagyan ko naman siya ngayon ng medyas. Syempre hindi ko kakalimutan ikabit yung roomy hair niya pati yung ribbon na siya yung pumili. Nang binili ko ang medyas sa kanya ay yung mahaba, sabi naman kasi ni daddy naka-air ko naman yung room nila. After nga niyan sinuotan ko lang din siya ng sapatos tapos chinek ko ulit yung kuko niya kung malinis. Eto nga kasing si Esang mahilig siyang mag-paint gamit yung watercolor kaya naman laging may mga nakasingit dun sa kuko niya kahit maiksi na. After nga niya, nilagyan lang din siya ng name tag ni daddy para nga mabilis. Kapag umaga nga wala na akong pakailan sa itsura ko, ang mahalaga lang ay maikaya ko sila ng maayos. Sabi nga nila, ganun talaga kapag nanay ka na. At ito na nga si Esang nung nakagayak na siya. Hayan nga at umikot na naman siya na parang balerina. Dahil nga nakagayak na si Esang, si Johan naman yung iginayak ko. Sa mga oras na yan, nagmamadali na nga si daddy kasi nga malilate na daw sila. Medyo matagal kasi yung biyahe nila kasi nga sa tricycle sila sasakay. Bago nga sila umalis dyan, iniready na rin ni daddy yung mga dadalhin ko na itlog ng pugo. Para nga hindi na ako mahirapan magtali, baka kasi magkabasag-basag pa rin. At dahil nga paalis na rin sila, eto nga at inabot ko na si Johan kay daddy. Buti na lang at walang topa kang bata, sasakay sa motor at hindi nagwawala. Nung nakaalis na nga sila, turn ko naman para kumain ng umagahan at gumayak na rin. At dahil nga nandito si kuya, naiinip nga daw siya dito sa bahay. Ang sabi ko ay dito lang siya at binilinan ko na rin ng mga dapat niyang gawin. Habang gumagayak nga ako paalis dyan, na parang reklamo sa akin ni kuya na naiinip nga daw siya, wala naman daw siyang makausap doon, tas hindi rin siya pwedeng manood. Pero mahigpit ko nga binili na hindi siya pwede talagang manood kasi nga baka mabinat pa. Kaya naman ang sabi ko sige at lumipat na lang muna sa kapitbahay para may makausap siya. Malaki na rin naman si kuya and sanay siya talaga na naiiwanan sa bahay kasi ayaw na niyang sumasama sa mga lakad namin. Pero nitong mga nakaraan, pag umaalis kami, hindi na namin siya iniiwanan mag-isa dito sa bahay. Isinasama na namin siya kahit ayaw niya, wala siyang magagawa. Kasi minsan kapag nandito siya sa bahay, naiiwanan niya ng bukas yung bahay namin. O kaya naman sinasamantala yung panonood, hindi naman siya pwede ng madalas na screen time o matagal na screen time. Magnanay na rin naman ito and uuwi na rin naman sila daddy dahil hanggang 9:30 lang naman yung klase ni Esang. Fast forward, lunch na nga ito at nakapag-pump na rin ako. Kapag nga lunch, medyo nagagahol talaga ako kasi yung schedule ko dahil may klase pa ako hanggang 11:25 tapos alas 12 may klase na ulit ako. So sa loob ng 35 minutes, kailangan ko mapagkasya yung pagkain ko ng lunch tapos yung pagpapump ko. Kaya naman pagdating ng alas 12, pagpasok ko sa unang klase ko ay hadaling-hadali talaga ako. Hanggang ngayon kasi na 1-year-old nang mahigit si Johan ay puro breast milk ko lang yung iniinom niya, hindi na kami nag-formula. Sa araw nga ay nagpapump ako since pumapasok ako. Sa gabi naman ay direct latch na siya. Balik na tayo kay Esang. Ito naman yung mga naging ganap niya dun sa school kanina. Bale, saglit nga lang din sila dun kasi nga nag-meeting din sila daddy or yung mga parents tapos nagkaroon ng election of officers. Ang kainaman dito kay Ate Esang dahil nga nasanay na siya nung summer class, hindi na siya ngayon umiiyak. Actually, nung summer class din naman, hindi rin naman siya umiyak nung pumasok siya noon. Iba rin siguro talaga kapag ka na-i-condition mo sa isip niya na papasok na siya sa school at may iiwanan siya doon.
Hindi nga nahirapan si Daddy dito kay Esang nang pumasok na. Ang nahirapan siya kay Johan. Kasi nga ang gusto ni Johan tumabi dun sa ate niya. Tapos sobrang naiinitan rin siya nung lumabas sila. Kaya naman sabi ko kay Daddy kahit 1 week lang pagtyagaan na. Si ate Esang naman kasi pumapayag siya na hindi naman na siya bantayan. Fast forward, pag uwi ko ng bahay, ito naman yung naging ganap. Taga mo eh! Ha? Taga mo! Ang tagal ko. Nag-school ka ba? Oo! Ay, anong sagot? Opo. Opo, mangas po ako eh! Bukas ulit? Bukas! Bukas po ulit? Nakakatuwa nga, ang laki na ng improvement ni ate. Sobrang daldal na talaga niya ngayon. Maiba nga ako. Grabe ang productive ng Monday namin. O paano, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. God bless. Bye!